Walang bawal gawin bago makatulog. Number one, baka guilty kayo dito, kumakain ng marami sa gabi. Yan. Pag marami kakainin mo sa gabi, bawal yan. Kasi sasakit ang tiyan mo, pwede kang bangungutin, hindi ka matutunawan, gabi na dapat nga sa gabi, mas konti kakainin. Pag sa gabi, kumakain ka ng mga spicy foods, lalo na sa gabi, yan, mapapansin mo, maasim man yan. Impacho, mag-GERD ka. Yung mga acidic foods, masyado maasim sa gabi, ingat din. Kasi syempre hihiga na tayo, pwede mag-GERD tayo dyan. So, iwas acidic, spicy, at napakaraming pagkain, mga fast food sa gabi. Ang problema kasi, pag umatake ang tiyan natin, sumakit ng tiyan natin sa gabi, pati puso mahihirapan. Okay? Yung puso, mapapansin nyo, pag na-impatcho kayo, puso nyo, bibilis ang heartbeat, magloloko ang tibok. Yan po, linya ko yan bilang internist at cardiologist. May connection ang tiyan at puso. Kaya dapat kalmado ang tiyan. Number 2, bawal gawin sa gabi bago matulog, sobrang exercise. Yung matutulog ka na, tapos doon ka pa mag-exercise, pagod na pagod, hindi po maganda. Kasi masyadong mataas ang adrenaline, kailangan mo pa mag-cool down. Pag na-exercise ka, siguro maghihintay ka pa mga 3 oras bago ka pwede makatulog. Diba? Kaya mas maganda, medyo may gap from exercise sa gabi bago matutulog. Pero pwede maglakad-lakad. Hindi bawal maglakad-lakad. Okay ang lakad, wag lang yung heavy exercise. Number 3, bawal gawin. Gawain to ng kababayan natin lahat. Uminom ng alak. Di ba masarap uminom ng alak sa gabi? Oo. Pag umiinom ako ng alak nung bata pa ako, mahilig ako mag-beer na. Mga 2 beer. Pulutan ko pa nga spaghetti. Nakakaya. Kasi nagtitipid dati spaghetti pulutan sa beer. Di bagay. Pero ang point is, pag uminom ka ng alak, malalasing ka, maantok ka, pero pangit ang sleep quality. Okay? Hindi mahimbing ang tulog, tsaka hindi maganda ang tulog mo, tapos paggising mo, may hangover ka pa, masakit pa ulo mo, sobrang alak, mamumutla ka pa, hindi rin maganda. At tataba ka. So, iwas alak. Huwag gamitin alak pampatulog. May kilala ko, isang tao, ginamit niya alak gabi-gabi, pampatulog. Every night. After siguro mga 5 years na stroke siya, may pumutok sa ugat. Kasi nga, ang sobrang alak, hindi rin maganda sa ugat, sa utak. Kaya na hemorrhagic stroke siya. Number 4, ito bawal gawin sa gabi. Makipag-away, magalit, makipagtalo sa gabi. Yan. So, hindi po maganda. Kasi pag nagalit tayo sa gabi, tapos matutulog ka, talagang tataas ang blood pressure mo niyan. Hindi ka makakatulog at tataas ang risk for stroke. Meron tayo tinatawag na bagong klase ng stroke. Tawag dito, wake-up stroke. Anong wake-up stroke? Siguro napagod sa gabi, nagalit nung gabi, tapos na high blood nung habang natutulog siya, na-stroke ng madaling araw habang tulog. Let's say, na-stroke siya alas 2 ng madaling araw, hindi niya alam. Paggising niya ng 7 a.m., na-stroke na. So, in 15% of cases, may wake-up stroke. Possible yan dahil sa overweight, naghihilik o nagalit masyado. Number 5, bawal gawin, sobrang trabaho sa gabi. Siyempre, pag matutulog na, hindi ka na dapat naghahabol ng email, workload, di ba? Pwede mag-aral kung student ka, aral naman, wala naman pressure. Pero yung trabaho, very stressful, hindi maganda pag gabi. Dapat 2 hours before bedtime, medyo easy, relax na. Number 6, ito gawain ng marami kaya hindi makatulog. Puro Facebook sa gabi. Yan, Facebook, TikTok, 'di ba? Check sa Twitter, kung ano trending. Tapos nagpo-post pa kayo sa social media, matutulog na hindi kayo makakatulog kasi syempre pag nag-post ka, hihintay mo pa reaction, hihintay mo pa comment. Paano kung may mag-bash sa'yo? Alas 10 na ng gabi. So iisip-isipin mo yan, hindi ka makakatulog. Kahit nag-browse ka lang ng Facebook, ay baka may makita kang kakainisan mo, kakainggitan o galit, hindi ka makakatulog. So maganda pag gabi,
wala na tong mga ano lang, mga basa-basa lang ng magazine o yung mga walang kabagay-bagay lang. So, wala nang Facebook o posting o mga content sa gabi para makapahinga na kayo. Number 7, pag-inom ng kape. Yan. Kape, energy drink sa gabi, hindi maganda. Kung sa umaga, okay pa yan. Kailangan mo mga 5 hours after eh. So, bago mawala epekto ng kape. So, siguro hanggang tanghali o early afternoon, pwede ka pa magkape. Pero kung gabi na, magkakape ka pa, mataas ang caffeine, baka hindi ka makatulog. Number 8, naku, gawain natin to. Manood ng horror movie. Bawal yan sa gabi. Di ba? So, babangungutin ka kasi nasa subconscious natin yan. Kung ano pinanood mong horror, yun ang papanaginipan mo. Or, kahit yung mga heavy drama, yung mga iyakan, mabigat na storyline, mabigat din sa dibdib, pagtulog mo na dyan pa rin. Dapat medyo yung mga comedy, romance na lang ang hanapin natin. So, yan ang mga komplikasyon. Pwede bangungutin, pwede magkaroon ng heart problem, pwede ma-stroke dahil dito sa mga bad habits, di ba? Yung sobrang pagkain, sobrang galit sa gabi.